tik ko nang ikamatay ang paghahanap dito. At Tian Maomi. Beijing at Tian Maomi. Beijing. Kasunduan sa pagsusugal. Nagpadala na ng liham ang legal department ni Tian Mo. Ang opisina na ito ay pag-aari na ng kumpanya simula ngayon. Kunin mo na ang mga gamit mo, 10 minuto. Hindi makakaabot sa gear round ang API mo. Bakit ka pumirma sa ganoong kasunduan? Ngayon, ayan na. Lahat ng bahay at kotse mo mawawala. Pinapunta ko na sa email mo ang divorce papers. Ako muna ang mag-aalaga sa anak natin. Kapag may matitirhan ka na, saka natin pag-usapan. At Tian Maomi. Bigyan mo pa ako ng 1 buwan. At Tian Maomi. 1 buwan at Tian Maomi. Ganyan din ang sinabi mo 3 buwan na ang nakakaraan. Tian mo, pagod na ako. Pagod na talaga ako. Tama ang sinabi ng nanay ko. Ang mga taong tulad mo ay laging iniisip na sa susunod na pagkakataon ay makakabawi sila. Pero lagi kang talo. May sasabihin ka pa ba? Pakainin mo si Dao ng calcium tablet sa tamang oras. Balancing bank card, 3,217.50. Credit card bill, 86,000 ang utang. Beijing, kumpirmahin. 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 420 yuan, kumpirmahin. At Tian Mao. Isang biyahe, 420 yuan. At Tian Mao, pakibok. 420 yuan, pakibok. Unang beses mo sa Tibet. Bakit ka pupunta sa Lhasa? Bakit ka pupunta sa Lhasa? Para maglakbay sa bundok, magbukas ng inn. O magsimula ng negosyo. Nagtatago sa utang. Kapatid, nasa tamang lugar ka. Sa talampas, wala kang iisipin. Basta buhay ka. Pupunta ka ba sa Nagku City? May trabaho doon na tinatawag na grass digger. Isang cordyceps ang makakabenta ng malaking halaga. Alam ko. Nagku, 400 bawat isa, aalis na agad. Wala akong pera. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito sa Tibet? Naparito ako para maghanap ng isang damo. Para ibalik ang buhay ko. Pare, taga saan ka? Beijing. Ang taga Beijing ay naninirahan sa 12 bedroom sa Lhasa. Nalugi at iniwan ng kasintahan. Huwag kang mainis. Sinasabi ko sa iyo. Sa mga taong pumupunta rito, 8 sa 10 ay nagpapagaling. Ang lalaking nasa itaas na kama ay nawala ng 2 milyong yuan sa stock market. Yung asawa nung ate sa pinto, lumayas kasama ng iba. Mas magaan pa yang sa iyo. Ano ng plano mo ngayon? Pupunta sa Everest Base Camp o dadaan sa Ali Grand Loop? Manghukay ako ng cordyceps. Manghukay ka ng cordyceps. Hahaha, alam mo ba kung anong itsura ng cordyceps? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng pusa? Na nakahiga sa lupa, sa taas na mahigit 5,000 metro. Sa balat mong ganyan. Magkakaroon ka lang ng altitude sickness. At bubuhatin ka pababa. Sasabihin ko sa inyo, nang pumunta ako sa Bac County, Nagku City, nakita ko mismo. Ang mga tao sa baryong iyon, naghuhukay lang ng cordyceps ng 2 buwan. Isang pamilya, kumikita ng daan-daang libo. Daan-daang libo yan. Sa atin, kailangan magtrabaho ng 1 taon. Totoo ba yan? Ganon kamahal ang cordyceps. Ang unang damo ay yung bagong sibol pa lang, mga 2 o 3 araw.
Ang isang ugat ay maaaring ibenta ng mahigit 100. Ang maganda ang kalidad ay 200. Kung makakakuha ka ng 20 o 30 ugat sa isang araw, isipin mo. Pero hindi yan trabaho ng tao. Kailangan mong dumapa sa nyebe. Halos dumikit na ang mga mata mo sa lupa. Hahanapin mo bawat pulgada. Halimbawa, ang paghuhukay ay nangangailangan ng piko. Wala ba si Wang Hian? Paano maghukay ng caterpillar fungus? Halimbawa, sa bundok ng caterpillar fungus sa Beru County. Pwede ba ang mga taga-ibang lugar na maghukay ng caterpillar fungus? Tol, talagang pupunta ka. Sinasabi ko sa iyo, ang mga taga-ibang lugar na naghukay ng caterpillar fungus. At Tian Maomi ang mga dayuhan na humuhukay ng cordyceps. At Tian Maomi, pinapaalis ng mga lokal sa bundok. Pinapaalis ng mga lokal sa bundok at Tian Maomi. O naluloko ng peking cordyceps at Tian Maomi. O naluloko ng peking cordyceps. Pumunta ka muna sa Naggu. Mayroong palengke ng cordyceps doon. Tingnan mo muna bago ka magsalita. Huwag kang basta-basta sumugod sa bundok. Salamat. Ito ang numero ng isang Tibetanong driver na kilala ko. Si Dorje, mapagkakatiwalaan siya. Kung pupunta ka sa Bira County, pwede mo siyang hanapin. Pagdating mo doon, bumalik kang buhay. Nalaman ko lang sa huli, mula Lhasa hanggang Bira. Ang pinakamagandang tanawin ay nasa kabilang bangin. At Tian Maomi, pero noon wala akong ganang tumingin. At Tian Maomi, at Chumaawe pero noon wala akong ganang tumingin. Isang bagay lang ang iniisip ko. Kung hindi ako makakakuha ng cordyceps, mamamatay na lang ako sa bundok. Apat na 4,000 metro ang taas. Sa bawat hakbang parang sinasakal ako. Pakiramdam ko, halos lumabas ang puso ko sa lalamunan ko. Anong nangyari sa iyo? Ako. Naubusan ako ng gasolina. Pwede mo ba akong isabay? Ikaw, mag-isa kang nagmotorsiklo rito. Turista ka ba? At Tian Maomi. At Tian Maomi, pupunta ako para maghukay ng cordyceps. Pupunta ako para maghukay ng cordyceps. At Tian Maomi, sakay na sa motorsiklo, hahanapan kita ng lubid para mahila. Saang na yun ka pupunta? Hindi ko alam. Kung saan may cordyceps, doon ako pupunta. Kung gayon, bakit hindi na lang ako umakyat at mamitas? Ang bundok ng cordyceps ay hindi basta-basta maakyat. Bawat nayon ay may sariling pastulan. Ang mga taga-ibang nayon ay kailangang magbayad ng bayad sa pastulan. At kailangan din ng garantiya mula sa isang taga-nayon. Ikaw na isang Han. Kung walang pahintulot ng pinuno ng nayon, paaalisin ka lang. Pwede ba akong sumama sa iyo sa bundok? Bibigyan kita ng pera. Hindi pwede. Bakit? Sabi ng tatay ko. Sabi ng tatay ko. Hindi pwedeng magdala ng Han sa bundok. May nagdala na dati. Hinukay ng taong iyon ang mga ugat ng damo. At niyapakan ang malaking bahagi ng damuhan. Nang sumunod na taon at Tian Maomi. At Tian Maomi. At Tian Maomi, walang tumubong cordyceps sa bundok na iyon. Tibetan, ama. Sabi ng ama ko. Pwede kang manatili dito ng isang gabi. Bukas ka na umalis. Salamat, pero gusto ko talagang maghukay ng cordyceps. Pwede akong magbayad ng bayad sa damuhan. Pwede akong maghati ng kalahati sa nayon. Hindi ka nga makalakad ng maayos. Paano ka aakyat ng bundok? Hindi mo nga makilala ang damo, paano ka maghukay? Kung aakyat ka, kamatayan ang pupuntahan mo. At Tian Maomi. Gamit ang pusa. Uminom ka, uminom ka. Bukas, ihahatid kita sa bayan. May bus doon pabalik ng Lhasa.
Hindi ako babalik. Bakit kailangan mong maghukay ng cordyceps? Dahil may utang akong 1,000,000 sa iba. Bukas ng 5:30 ng umaga. Kapag na-late ka ng 1 minuto, hindi na kita hihintayin. At Chayan Maomi. 5:23 Jet at Chayan Maomi. At Chayan Maomi. At Chayan Maomi. Hindi maganda ang kulay mo. Wala yan. Tara na. Masyado kang mabagal. Sisikat na ang araw pagdating natin sa tuktok. Mahirap nang hanapin ang cordyceps. Kaya ko, kaya ko. May altitude sickness ka, bumaba ka na. Mamamatay ka kung aakyat ka pa. Hindi kita tinatakot. May turista dati na ayaw bumaba, katulad mo. Kalaunan, nagkaroon siya ng pulmonary edema at kinailangan ng helicopter para iligtas. At Chayan Maomi, kaya mo bang magpatawag ng helicopter? At Chayan Maomi. Ilan? 17 peraso. Kung 100 bawat isa, 1,700. Kung 100 bawat isa, 1,700. At Chayan Maomi. At Chayan Maomi. Hindi lahat ay mabibenta ng 100 at Chayan Maomi. At Chayan Maomi ang maliliit ay mabibenta lang ng 34 na po. Ang maliliit ay mabibenta lang ng 34 na po. Ngayon, swerte ako at nakahukay ako ng 3 first grass. Bukas, sasama ako sa iyo para maghanap. Turuan mo akong kumilala ng damo. Maaari kitang bigyan ng 70%. Hindi ito tungkol sa pera. Kung gayon, ano ang problema? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bundok na ito sa amin? Hindi ito ang iyong negosyo. Ito ang lugar kung saan nabuhay ang aming mga ninuno. Ang cordyceps ay kaloob ng Diyos ng bundok. Hindi mo ito basta-basta mahukay. Hindi ko naman ito sisirain. Tinitiyak kong hindi ka makakalakad ng maayos. Paano mo matitiyak? Ito ang 300. Sapat na yan para makabalik ka sa Lhasa. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Limang taong gulang na ang anak ko. Huli ko siyang nakita. Noong kaarawan niya. Nangako akong bibilhan ko siya ng ice cream cake. Pero pagdating ko, sarado na ang tindahan ng cake. Kaya bumili na lang ako ng ordinaryong cake sa supermarket. At Chayan Maomi, hindi naman niya sinabing hindi masarap. At Chayan Maomi, pero tinanong niya ako, tatay. At Chayan Maomi, pero tinanong niya ako, tatay. Nakalimutan mo na ba ako? Hindi ko nakalimutan. Natalo lang ako sa lahat ng pera ko. Hindi ko agawin ang bundok ninyo. Gusto ko lang bayaran ang utang ko. Tapos bibilhan ko siya ng ice cream cake. Bukas, 4:00. Kapag nahuli ka ulit, hindi na talaga kita hihintayin. Nakikita kita. Umiiyak hanggang sa mawalan ng kontrol. Pero hindi na ako para sa iyo. Om Mani Padme Hum. Talaga bang isasama mo ang Han na iyan sa bundok? Handa na ako. Bagong bili ang jacket. 70 sa pin 60. 70 sa pin 60. At Chayan Maomi, isara mo ang zipper hanggang sa dulo. At Chayan Maomi. At Chayan Maomi. At Chayan Maomi, nagpalit siya ng sapatos na Jifang. Nagpalit siya ng sapatos na Jifang. At may nakasabit pa sa kanyang baywang. Napala mula sa online hardware store. Dalhin mo yan, kung hindi, mapapagod ang kamay mo sa loob ng 3 araw. Ganito ang hitsura ng ulo ng damo ng cordyceps. May kulay ube pula at bahagyang mas makapal kaysa sa tuyong damo.
Ang dulo ay medyo nakabaluktot, tingnan mo, parang maliit na antena. Nahanap mo na, ikaw na ang humukay. Hindi ganyan. Dapat 3 daliri ang layo mula sa dulo ng damo at pahilis ang pagtusok. Kapag masyadong malapit, madaling maputol ang katawan ng uod. Kapag masyadong malayo, madaling malihis. Dahan-dahan lang ang lakas. Huwag putulin ang ugat ng damo. Kapag naputol ang ugat ng damo, sa susunod na taon, hindi na ito tutubo rito. 4 na oras na akong nakadapa. Masakit na ang aking mga tuhod at siko. Lalong nagiging balisa ang aking mga mata. At tiyan Maomi. Ito ay isang uri ng peking cordyceps na tinatawag na yaji alu. Pek ito. Hindi ito maaaring kainin, may lason ito. Lason. Dati, may nagbenta nito bilang cordyceps. Nagsuka at nagtae ang kumain. Tinatawag namin itong damo ng manloloko. Gumamit ng pusa. At tiyan Maomi. Zuoma, nagdala ka ng han sa bundok. Nabaliw ka na ba, alam ba ng punong bayan? Kaibigan ko siya, nandito lang siya para matuto. Hindi niya kukunin ang damo natin. Hindi nga siya makalakad ng maayos. Kung umakyat siya, sisirain lang niya ang damuhan. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Nang sinira ng mga dayuhan ang damuhan. Iba siya. Iba, saang banda? Binigyan ka ba niya ng pera o ano? Sinasabi ko sa iyo, ang bundok na ito ay sa aming nayon. Kung maglakas loob kang maghukay at tapakan kung saan-saan, ako ang unang magtatapon sa iyo. Alam ko na. Umalis kayong mga han sa bundok. Normal lang na walang mahukay ngayon. Ang aking ama, sabi niya, sa nakaraang 3 taon, wala siyang nahuhukay na 10 piraso bawat taon. Ikaw na lang, hindi ko talaga kaya. Hindi ko sinasabing maghukay ng cordyceps. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng bagay. At tiyan Maomi, ang ibig kong sabihin ay lahat ng bagay. At tiyan Maomi, hindi ko kayang magtayo ng kumpanya. At tiyan Maomi, hindi ko kayang maging ama. Ngayon, hindi ko na rin kayang maghanap ng damo habang nakadapa. Pinanganak ba akong walang silbi? Alam mo ba kung bakit hindi kita isinama sa bundok noong una? Dahil noong bata pa ang tatay ko. Isinama rin niya ang isang han sa bundok. Nangako ang taong iyon na hahatiin ang lahat. Pero pagkababa sa bundok, tumakas siya kinagabihan. Walang iniwan kahit isang damo. Pinagalitan ang tatay ko ng buong nayon sa loob ng 3 taon. Pero isinama kita. Hindi dahil naniniwala ako sa iyo. Kundi dahil noong dumugo ang ilong mo. Ang nakita ko sa mga mata mo ay pareho ng tingin ng tatay ko noon sa cordyceps. Ang tingin na iyon ay ayaw mamatay. Tanging ang mga taong ayaw mamatay ang makakaligtas sa ibabaw ng snowline. Bukas ulit. Pero tandaan mo, wala sa lupa ang cordyceps. Nasa mga mata mo. Kung hindi mo ito makita, hindi ito kailanman magiging totoo. Si Papa ay naghukay ng cordyceps. Kapag nakahukay ako, bibilhan kita ng ice cream cake at tiyan Maomi. At tiyan Maomi, walang signal ang telepono. 1-20 ng madaling araw. Paulit-ulit kong tinitingnan ang mga litrato ng anak kong si Daudo. Ilang dosena na. Hindi na ako pwedeng magpatuloy pa ng ganito. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. 35 ng madaling araw. Hindi ko alam kung may silbi ito. Pero ito lang ang tanging magagawa ko ngayon. Ang hangin sa gabi ay humihip mula sa lambak. Bumaba ang temperatura sa ibaba ng 0. Ang hangin ay pumapasok sa kwelyo at manggas. Kasing lamig ng turok ng karayom. 3:00 ng madaling araw. Nagsimula akong manginig. Hindi panginginig dahil sa lamig. Kundi panginginig na nanggagaling sa buto. Manhid na ang labi ko. Ang mga daliri ko ay matigas na parang 10 piraso ng kahoy. 4:00 ng umaga. Umiilaw ang kwarto ni Zoma. Nakita ko ang anino niya sa kortina. Naglalakad siya sa loob ng bahay. Tila naghahanda ng mga gamit para umakyat ng bundok. Nakita niya ako. Nagsara na naman ang kortina. Akala ko lalabas siya pero hindi. Gusto kong matuto mula sa iyo. May utang akong 71 milyon. Hindi sa sugal. Nalugi ako sa negosyo.
Mayroon akong 5 taong gulang na anak na babae. 3 buwan ko na siyang hindi nakikita. Hindi ako nandito para nakawin ang inyong damo. Gusto ko lang matuto kung paano mabuhay. At Tian Maomi. Alam mo ba kung bakit mahal ang cordyceps at Tian Maomi? Dahil mahirap hukayin. Dahil natulog ito sa ilalim ng lupa ng 4 na taon. Bago ito tumubo sa loob lamang ng 1 buwan. Hukayin ng mga tao ang katawan nito. Nasa lupa pa ang ulo nito. Hindi ito damo o insekto. Ito ay isang Diyos na nag-alay ng sarili nitong katawan sa mga tao. Halika, uminom ka muna ng mainit na tsaa bago umakyat sa bundok. May 3 uri ng cordyceps. Ang unang damo, pangalawang damo at huling damo. Ang unang damo ay ang lumabas sa loob ng 3 araw. Ang katawan ng insekto ay gininto ang dilaw at bilog. Ang ugat ay nabebenta ng 150 pataas. Ang pangalawang damo ay 5-7 araw. Nagsisimula ng umitim ang katawan ng insekto. Nabebenta ng 70-80. Ang dulo ng damo ay mahigit 10 araw. Masyadong mahaba ang ulo ng damo. Masyadong mahaba ang ulo ng damo. At Tian Maomi. Mabebenta lang ng 30-40 na po. Pero ang pinakamahalaga ay huwag itong putulin. Kapag naputol ang isang ugat, parang nawalan ka ng 150. Kapag naputol ang 10 ugat, baliwala ang kinita mo sa 1 araw. Kapag naputol ang 100 ugat, hindi ka na makakabalik sa susunod na taon. Magagalit ang Diyos ng bundok. Diyos ng bundok. Kailangan ninyong sundin ang mga patakaran sa pag-akyat sa bundok. Una, huwag magsuot ng pulang damit. Ayaw ng Diyos ng bundok sa pula. Pangalawa, huwag umihi o dumumi sa bundok. Pangatlo, huwag tapakan ang mga lugar na may cordyceps. Maglakad na parang pusa. Pang-4. Ang lupa mula sa mga damong nahukay ay kailangang ibalik sa orihinal na lugar. Magwiwisik din ng barley. Ito ang pasasalamat sa Diyos ng bundok. Ito ay ipinasa ng ama ng aking ama. Nakakakuha na ito ng 300,000 cordyceps. Simula ngayon, ito ay sa iyo. At Tian Maomi, hindi na ako ang dating tian mo. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Nakakuha na ako ng 714 na. Nakakuha na ako ng 14 na. Hindi na putol ang ugat. Mas makapal ito kaysa sa normal. Mas matingkad ang kulay. Mas malaki ang kurba. Ito ang unang damo, ang pinakamagandang uri. Ang isang ugat ay maaaring ibenta sa 200. Ayos lang, mag-ingat sa susunod. Ngayon, nakaputol ka ng 5 ugat. 6 na ugat, kasama ang isa kaninang umaga. Alam mo ba na kapag nakahukay ka ng isang ugat ng damo, bukod sa pagkawala ng pera, ano pa ang nawawala sa iyo? Ang nawawala sa iyo ay oras. Ang nawawala sa iyo ay oras. 4 na taon itong natulog sa ilalim ng lupa. Para lang hintayin ang buwang ito. Kung putulin mo ito, masasayang lang ang 4 na taon nito. Sinisisi mo ako. Sinasabi ko lang sa iyo ang isang katotohanan. Dati, kung nalugi ka sa negosyo, pwede kang magsimulang muli. Pero dito sa bundok na ito, wala kang pangalawang pagkakataon. Isang hukay lang. Habang buhay na. Ilan ang nahukay mo ngayon? 11 piraso. Nabalitaan kong marami kang naputol. Sabi ko na nga ba, hindi dapat umaakyat ng bundok ang mga han. Akala mo ba ito ang internet startup ninyo? Nagkamali, ulitin mo. Lupa ito ng Diyos ng bundok, hindi ka karapat-dapat. Hindi ko kailangan ng turo mo kung karapat-dapat ako o hindi. Ulitin mo ang sinabi mo. Wang Dui, tama na. Mas mabuting huwag kang mag-isa. At Mao-Wei. At Tian Maomi. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko, hindi ba talaga ako karapat-dapat? Alam mo ba kung bakit wala na ang nanay ni Zuoma? 10 taon na ang nakalipas, naghahanap siya ng cordyceps. Pero may nangyaring avalanche. Hinahanap siya ng buong nayon. 3 araw na siyang hinahanap pero hindi pa rin siya makita. Siya mismo ang bumalik. Sugatan ang buong katawan niya. Pero may hawak siyang 3 cordyceps. Ang 3 iyon ay kapalit ng kanyang buhay. Pagkatapos niyang bumalik, nakahiga siya sa kama sa loob ng 2 taon.
Sa loob ng 2 taon na iyon, sinabi niya sa akin ang isang bagay. Hindi nagliligtas ang Diyos ng bundok. Sinusubukan lang ng Diyos ng bundok ang mga tao. Kung makakalakad ka at yan maumi, karapat-dapat kang mabuhay. At yan maumi, at yan maumi kung hindi ka makakalakad. Kung hindi ka makakalakad, at yan maumi magiging bahagi ka ng bundok. Magiging bahagi ka ng bundok. Ngayon, 6 na ugat ang naputol mo. Baka makaputol ka ng 10 bukas. Pero hanggat nasa bundok ka, may pag-asa ka pa. Ang mga nasa ibaba ay wala ng pagkakataong makaputol. Pero hanggat nasa bundok ka, may pag-asa ka pa. Ang mga nasa ibaba ay wala ng pagkakataong makaputol. Ang mga nasa ibaba, wala man lang pagkakataong makahinto. Maraming pagkakamaling nagawa si Papa Daudo ngayon. Pero hindi tumakas si Papa. Natuto si Papa ng 2 salita, pananagutan. Hindi maganda ang hitsura mo, bumaba ka na. Ayos lang ako, maghahanap pa ako sandali. Hindi kita tinatanong. Inuutusan kitang bumaba. May edema ang baga niya. At yan Maomi kailangan nating bumaba agad. At yan Maomi. Hindi na niya kayang maglakad, tatay. Alainan. Alainan. Pakiramdam ko nahulog ako. Nahulog ako sa isang napakalalim na lugar na walang ilaw. Nakakita ako ng isang imahe. Ang anak kong si Daudo ay nakasuot ng pink na damit. At yan Maomi ang anak kong si Daudo ay nakasuot ng pink na damit. At sumasayaw sa entablado ng kindergarten. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Gusto kong abutin. Pero hindi ko maiangat ang kamay ko. Tatay, tumawag po kayo ng sasakyan. Dadalhin sa ospital. Sa Naku County Hospital. Mayroon kaming pasyente dito na may pulmonary edema. Nasa bundok, magpadala kayo ng sasakyan. Nandito kami. Hello. Hello, Naku County Hospital ito. Ang ambulansya ay darating sa loob ng 2 oras. Ang ambulansya ay darating sa loob ng 2 oras. Kumusta siya? Marami akong nasabing masasamang bagay noon. At yan Maomi. At yan Maomi pero kung mabubuhay ka. Pero kung mabubuhay ka at yan Maomi. Pero kung mabubuhay ka, ililibre kita ng inumin. Tiyan mo, naririnig mo ba ako? May paparating na sasakyan, hindi ka pwedeng mamatay. Naghihintay pa ang anak mo. Gusto kong idilat ang aking mga mata. Pero napakabigat ng talukap ng aking mata. Isang malabong anino lang ang nakita ko. Parang mukha ni Zuoma. At ang mukha ng anak kong si Daudaw. Ice cream. Cake. Gaano ako katagal natulog? Anong nangyari? Gising ka na. Gaano ako katagal natulog? Gaano ako katagal natulog? At yan Maomi. Isang araw at isang gabi at yan Maomi. At yan Maomi. Hindi pa rin ako namatay. Kapag sinabi mo ulit yan, hindi ka napapayagan ni tatay na umakyat sa bundok. Swerte siya. Naidala siya agad. Kung natagalan pa ng 2 oras, ang pulmonary edema ay magiging cerebral hemorrhage. Pero kailangan niyang magpahinga ng 1 linggo. At hindi na siya pwedeng umakyat sa matataas na lugar. 1 linggo, kalahating buwan na lang ang natitira sa panahon ng cordyceps. Problema na niya yan. Ang trabaho ko lang ay gamutin siya. Bakit ka bumangon? Sabi ng doktor, magpahinga ka raw ng 1 linggo. Wala akong 1 linggo. Mamamatay ka. Namatay na ako minsan. Sa bar sa Lhasa, namatay na ako nang ininom ko ang huling bote ng alak. Ang taong nabubuhay ngayon ay hindi si Tiyan mo. Siya ay isang mangangahoy na nagngangalang Zhaxi. Ikaw, wala kang takot mamatay.
Iyon ang pinakamalapit na nakita kong ngiti niya. At Tian Maomi. Wang Dui at Tian Maomi. Salamat, nabuhay ka. Hindi ko na kailangan ang utang kong alak. Pero may utang kang isang cordyceps sa akin. Ang cordyceps na naputol mo noon ay sa akin. Dahan-dahan ka. Mabagal na nga ako. Avalanche, takbo. Narinig ko ang puso ko. Na humahampas ng malakas. Ang lamig, parang tinusok ng 10,000 karayom. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng puso ko sa dilim. Ang ice cream cake na iyon ni Dawdaw. Hindi nagliligtas ang Diyos ng bundok. Sinusubukan lang ng Diyos ng bundok. Nandito ako. Buhay ka pa ba? Buhay. Kung gayon, bumangon ka. Hindi pa tapos ang pagguho. Ha ha ha. At Tian Maomi ha ha ha. At Tian Maomi. Ano ang iniisip mo noong nalibing ka kanina? Ang anak ko. Iniisip kita. Makakaakyat pa ba tayo sa bundok bukas? Hindi ka na makakaakyat at Tian Maomi. At Tian Maomi, hindi ka na makakaakyat. Ang pamamaga ng paa mo, ganyan na. 10 araw na lang ang natitira sa panahon ng cordyceps. Ako na lang ang aakyat mag-isa. Hindi mo pa nga kabisado ang daan. Kabisado ko na. Tinuruan mo ako. Hindi ko siya pwedeng hayaang umakyat mag-isa sa bundok. At Chat Maomi. At Tin Maomi. Bakit ka umakyat? Ang paa mo. Hindi ako makalakad ng mabilis. Pero pwede akong umupo at maghanap. Ikaw ang bahala sa pag-akyat. Ako ang bahala sa pagtingin. Mas malakas ang dalawa kaysa isa at Tian Maomi. At Tian Maomi, mas malakas ang dalawa kaysa isa. Mawawalan ka ng silbi niyan. Kung mawawalan ng silbi, edi mawalan. Hindi naghihintay ang cordyceps. Aray, aray. Umakyat ka. Ano? Shaigong. Buhatin kita. Hindi pa magaling ang baga mo. Kaya kong buhatin.
Bakit ka bumalik para buhatin ako? Dahil hindi mo rin ako iniwan kailanman. At Chayan Maomi. Magkano kaya ang halaga ng mga ito? Unang damo 150, 220, pangalawang damo 70 huling damo 30, 40. Ang sirang damo ay walang halaga. Kahit isa zero bawat isa, walang kukuha. 41 pangalawang damo sa 80, 3,280. 36 huling damo sa 35, 1,260. Ang sirang damo ay hindi na isasama. Kabuuan 8,680. Mahigit 8,000. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong mababawi ang puhunan ko simula nang dumating ako sa Tibet. Ibenta natin bukas sa bayan. Huwag kang magmadali, may darating na mamimili sa nayon sa Makalawa. Nagpasya pa rin akong pumunta sa nagko-cordyceps trading market. Sumakay ako ng hiniram na motorsiklo. Sa likod, may nakatali na styrofoam box na may ice pack. Hindi pwedeng masyadong matagal nakalantad sa hangin ang cordyceps, iitim ito. Hindi malaki ang palengke, pero masigla. Palengke ng kalakalan. Palengke. Ito ang unang ani. Palengke ng kalakalan. Ito ang unang ani. Kalakalan ng damo. Kakakalilang kahapon. Sabi ko, pangalawang klase yan. Ibenta mo ba? Hindi, susunod. Kuya, magkano kaya ang benta ng mga unang klase? Nadamo sa ibang lugar. Ilang mamimili lang ang mga yan. Nagkasundo sila na babaan ang presyo. Kung hindi mo ibebenta sa kanila, kailangan mong dalhin sa ibang lugar. Ang pamasahe pa lang, daan-daan na. Sa palengke, nagsimulang umikot ang isip ko. Ito ang aking lumang propesyon. Hindi pantay ang impormasyon. Ginagamit ng mga mamimili ang kawalan ng kaalaman ng mga pastol at kawalan ng mga channel para bumili ng mura, ibenta ng mahal. Ang tubo ay doblehin. Pumasok ako sa isang tindahan ng cordyceps. Maliit lang ang tindahan, pero maganda ang pagkakagawa. Kayo ba ay bumibili o nagbebenta ng damo? Titingnan ko muna ang presyo. Presyo, 1 piraso ng unang damo. At Chayan Maomi, ang maganda ang kalidad ay binibili ko ng 180. Ang hindi maganda ang kalidad ay 120. Kung mayroon kang paninda, maaari kong ibigay sa iyo ang presyong ito. Magkano mo ibebenta? Sarili ko ng problema yan. Sa tingin ko, ibebenta mo sa mga wholesaler sa mainland ng doble ang presyo. Ang magandang kalidad na unang ani ay sa Guangzhou, Shanghai. Ang mga butika ay nakakabenta ng 5 hanggang 600. Ito ba ang trabaho mo? Dati akong nasa internet industry. Ngayon, naghuhukay ako ng damo. Interesante. Anong pangalan mo? Tashi. Tashi, kung makakapagbigay ka ng stable na supply, maaari kitang bigyan ng 20% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Pero may isang kondisyon. Sa akin mo lang ibebenta. Pag-iisipan ko. Sa daan pabalik mula sa Nagku. Tiningnan ko rin ang cordyceps trading market sa Bira County. Halos pareho lang sa Nagku-market. Mas mababa pa nga ang presyo ng pagbili ng ilan. Halos naintindihan ko na rin ang dalawang pamilihan. Sumakay ako ng motorsiklo at mabilis na bumalik sa nayon sa kurbadang kalsada. Malakas ang hangin, halos hindi ko na maidilat ang aking mga mata. Pero mabilis ang pag-ikot ng utak ko. May iniisip ako. Bakit hindi na lang hayaan ang mga pastol na magbenta? Para direktang makita ng mga tagalungsod kung paano hinuhukay ang cordyceps. Bakit hindi magbukas ng live stream? Para makita mismo ng mga tagalungsod kung paano hinuhukay ang cordyceps. Paano hinuhukay ang cordyceps? Sunod-sunod na lumabas ang mga ideyang ito. Parang mga bula sa pressure cooker. Hindi mapigilan. Naalala ko ang Appy na nabigo ako sa aking negosyo. Isang fresh commerce platform. Dahil lang sa hindi matatag na supply chain noon. Bumagsak lang dahil masyadong mataas ang gastos. Pero ngayon, nasa unahan ako ng supply chain. May hawak akong produkto. Alam ko ang gastos. Alam ko kung paano magkwento. Kinuha ko ang telepono ko. Binuksan ang notepad. At nag-type ng isang linya. Direktang benta ng cordyceps. Tanggalin ang mga middleman. Live streaming at traceability. Tapos tinitigan ko ang linyang ito ng matagal. At nagdagdag pa ng isang linya. Pero una, kailangan kong lutasin ang pinakamalaking problema. Hindi ako taga nayon. Bumalik ako sa nayon. Ikinuwento ko kay tatay at Drolma ang mga nakita ko sa bayan.
Binanggit ko ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Binanggit ko ang kondisyon ni Boss Liu. Binanggit ko rin ang ideya kong magbenta ng direkta. Ang sinasabi mo, at yan Maomi may nakaisip na rin yan dati. At yan Maomi pero walang nakagawa. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang cordyceps ay hindi gawa sa pabrika. Isang buwan lang ito lumalaki sa isang taon. Bawat isa ay iba. Ang mga tagalungsod ay gumagastos ng daan-daang yuan para bumili ng damo. Hindi sila naniniwala. Ang mga tao sa kabilang screen. Kaya kailangan nating ipakita sa kanila. Ang mga taong naghuhukay ng damo. Ipakita sa kanila ang aming mga kamay. Ipakita sa kanila ang mga bundok. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng kontrata. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga mata. Paano mo gustong gawin ito? Bigyan niyo ako ng 3 araw. Kung hindi ko magawa, susundin ko ang mga patakaran ninyo. Pero kung magawa ko, bawat cordyceps sa inyong lugar, ibebenta ko para sa inyo ng 30% na mas mataas sa presyo ng mamimili. At yan Maomi. Pagkatapos ng 3 araw, kung nandito ka pa sa bakuran, ipagpapatuloy natin. Kung wala ka, huwag ka nang bumalik kailanman. Mga kababayan, hindi maganda ang takbo ng negosyo ngayong taon. Kailangan nating babaan ang presyo. Ang unang ani ay 120. Ang pangalawang ani ay 60 at ang huling ani ay 25. Huwag ang putol na damo. Noong nakaraang taon, 150 pa ang cordyceps. Masyadong mababa ang 120. Ang hirap maghukay ng isang damo. Noong nakaraang taon ay nakaraang taon. Ngayong taon ay ngayong taon. Hindi maganda ang merkado sa mainland. Wala rin akong magagawa. Kung ayaw ninyong ibenta, pwede ninyong kainin. Nakatayo ako sa likod ng mga tao. Pinapanood ang eksenang ito. Nakita ko ang mga ekspresyon sa mukha ng mga pastol. Galit, kawalan ng pag-asa, pagtanggap. Alam nilang hindi makatarungan ang presyo. Pero wala silang pagpipilian. Sa loob ng 100 kilometro, si matandang malang ang mamimili na handang pumunta sa kanila. Kung sila ang pupunta sa bayan para magbenta, ang gasto sa pamasahe, oras at panganib ay mas malaki kaysa ibenta kay matandang ma. Ito ang monopolyo. At yan Maomi ito ang monopolyo. At yan Maomi. Ang damong ito ay medyo baluktot kaya pangalawang klase. Bakit kung medyo baluktot? Maganda naman ang katawan ng uod. Kung gayon, hindi mo kailangang ibenta. Nakita kong nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Wang Dui. Nang tanggapin niya ang pera, naalala ko noong unang beses akong nakita ni Wang Dui. Dumura siya sa lupa at sinabing, "Mga Han, umalis ka sa bundok." Pero sa sandaling ito, pakiramdam ko, wala akong pinagkaiba kay Wang Ju. Pareho kaming pinahihirapan ng buhay. Sa presyong ito, ang mga nakolekta naming cordyceps sa loob ng kalahating buwan ay mabibenta lang ng mas mababa sa 5,000 yuan. Noong nakaraang taon, umabot ito sa mahigit 7,000. Malayo pa lang buong katawan. Ama, naisip niyo na ba ang ibang paraan noon? At yan Maomi, naisip na namin. Noong nakaraang taon, nagpadala ang nayon ng tao sa Nagku para maghanap ng mamimili. Mataas ang presyo na ibinigay nila. Pero hindi namin kayang ibigay ang dami na gusto nila. Ang buong nayon ay nakakakuha lang ng ilang libong piraso sa isang taon. Gusto nila ng 10,000 piraso sa isang beses. Kung gayon, wag na tayong maghanap ng malaking mamimili. Maghahanap tayo ng maliliit na mamimili. At ibebenta isa-isa. Direktang ibebenta sa huling kumakain ng cordyceps. Ang tawag dito ay live streaming. Maaari kong ipakita sa libu-libong tao ng sabay-sabay na naghuhukay kami ng damo sa bundok at makita kung paano lumalabas ang cordyceps mula sa lupa. Hindi sila naniniwala sa cordyceps, pero naniniwala sila sa nakikita nila. Wala kang signal sa bundok. Mayroon sa tuktok. Sinubukan ko na. Kung gusto mong gawin, gawin mo. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ka paniniwalaan ng mga taga-baryo. Hindi nga sila marunong gumamit ng WeChat. Alam ko, kaya ipapakita ko muna sa inyo. Bago ka rito. At yan Maomi, bago ka rito. At yan Maomi, tumutulong ako sa paghukay ng damo sa bahay ni Zuoma. 500. Tumutulong ako sa paghukay ng damo sa bahay ni Zuoma. At yan Maomi, tumutulong ako sa paghukay ng damo sa bahay ni Zuoma. Tumutulong ako sa paghukay ng damo sa bahay ni Zuoma. At yan Maomi. Espesyalidad ng Tibet. May kailangan ka. Tibet. Boss Ma, magkano mo ibinebenta sa mainland ang mga damong kinokolekta mo? Binata, may mga patakaran sa negosyong ito.
Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Hindi ako nandito para sirain ang negosyo mo. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Simula sa susunod na taon, hindi na ibebenta sa iyo ang damo ng pamilya ni Zuoma. Hindi mo ibebenta sa akin. Kanino mo ibebenta? Sino ang kilala mo? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang presyo mo ngayong taon. Sa susunod na taon, mas marami ang magbebenta ng sarili nila. Naniniwala ka ba? Produkto ng Tibet. Binata, sa tingin ko taga-ibang lugar ka. Produkto ng Tibet. Hindi mo alam ang presyo. 7 o 8 taon na akong nakikipagnegosyo sa nayong ito. Hindi mo kayang guluhin ang negosyo ko. Pinapayuhan kitang bantayan ang sarili mong pala. Huwag mong pakialaman ang hanap buhay ng iba. At Cheyenne Maomi. Sa tingin mo ba magagawa mo? Hindi ko alam. Bakit mo pa rin ginagawa? Sa mga taon ko sa negosyo, ang pinakamalaking problema ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang takot. Palagi kong iniisip na kailangan kong maghintay hanggang handa na ako bago kumilos. Hintayin kong makakuha ng pondo. Hintayin kong makahanap ng kasosyo. Hintayin na lang natin na bumuti ang merkado. Pero sa paghihintay, wala na akong natira. Ayoko nang maghintay ngayon, kahit hindi ko ito maibenta. Sinubukan ko naman. Tutulungan kita. Hawakan ko ang iyong telepono. Kumusta kayo? Ako si Zaxi. Nandito ako ngayon sa Beru County, Tibet. At Cheyenne Maomi, nandito ako ngayon sa Beru County, Tibet. At Cheyenne Maomi, sa taas na 5,100 metro. At Cheyenne Maomi, sa likod ko ay ang bundok na may niebe. Sa likod ko ay ang bundok na may niebe at Cheyenne Maomi. Sa ilalim ng aking mga paa ay permafrost. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay. Kung paano tumutubo ang cordyceps mula sa lupa. Tingnan ninyo, puro tuyong damo ito. Pero ang ulo ng cordyceps ay iba sa tuyong damo. Ang kulay ay medyo lilang-pula. Ang dulo ay medyo nakabaluktot. Parang maliit na antena. Ito ang unang cordyceps na lumabas sa lupa. Gintong katawan ng uod. Gintong katawan ng uod. 3 singsing sa bawat seksyon. Lilang-pula ang ulo ng damo. Ang ganitong kalidad ay mabibenta ng hindi bababa sa 200 yuan bawat isa sa merkado. Wow, mukha talaga itong uod. Damong gamot ba ito? Hindi ba ito damo? Bakit tinatawag na cordyceps? Wow, mukha talaga itong uod. Damong gamot ba ito? Bakit tinatawag na cordyceps? Paano kung gusto kong bilhin? Ang puso ko'y kumakabog na. Paano masisigurong totoo? Pwede bang mas mura? Pwede bang mas mura? Ilang araw bago makarating sa Beijing. Totoo ba ang inyong cordyceps? Bawat cordyceps ay may video ng paghukay. At Cheyenne Maomi, mula sa paghukay hanggang sa pag-impake, lahat ay masusubaybayan at Cheyenne Maomi. At Cheyenne Maomi, mula sa paghukay hanggang sa pag-impake, lahat ay masusubaybayan. At Cheyenne Maomi, mas mura ang presyo kaysa sa inyong. Mas mura ang presyo kaysa sa inyong. Binibili sa mga nakaputing uniforme, kalahati ang mura. Dahil kami ang pinagmulan. Ang courier ay East Express. Darating sa buong bansa sa loob ng 3 araw. Ikalimang order, 20 piraso ng cordyceps, 3,000 yuan. Salamat sa inyong lahat. Bawat piraso ng cordyceps na binili ninyo ay hinukay ng paisa-isa mula sa kabundukang ito. Ginagaranti ako. Sa 47 order, nakabenta kami ng 231 piraso ng cordyceps. Ang kabuang kita ay 48,600 yuan. Isang araw. Ako. At Cheyenne Maomi. Simula bukas, lahat ng tao sa nayon ay pupunta sa iyo. Alam ko. Naisip mo na ba kung paano mo sila kakausapin? Hindi ako kumikita sa patong. Kung magkano ang benta ng bawat cordyceps, iyon ang presyo. Wala akong kukunin ni 1 sentimo. Pero may isang kondisyon ako. Lahat ng cordyceps ay dapat may iisang kalidad. Ang putol, tuyot, o sira ay hindi maaaring ibenta. Bawat isa ay dapat videohan habang hinuhukay. Ang pangalan ay Snow Mountain Traceability Project. Ikaw ang magbebenta para sa kanila. Wala kang kinikita.
Kumikita ako pero hindi sa kanila. Ang kinikita ko ay kay Atian Maomi. Atian Maomi ang kinikita ko ay. Atian Maomi, gusto nilang manatili ako sa bundok na ito. Mula ngayon, hindi ka na estranghero. Ang ice cream cake ni Dawdaw. Malapit ko na itong mabili. Zaxi, nabalitaan kong nakabenta ka ng 10,000 para sa pamilya ni Jooma kahapon. Si Boss Ma ay binigyan lang kami ng 120. Magkano ang kaya mong ibenta? Si Boss Ma ay binigyan lang kami ng 120. Magkano ang kaya mong ibenta? Naniniwala kami sa iyo. Matutulungan ko kayong magbenta. Pero sasabihin ko na agad, hindi ko ginagarantiya na lahat ay mabibenta sa mataas na presyo. Ang magaganda ang kalidad ay mabibenta ko ng mahigit 200. Ang pangit ang kalidad ay baka hindi umabot ng 100. At kailangan video ang bawat isa. Para saan ang video? Para makita ng mga mamimili kung paano hinuhukay ang damo. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Pero naniniwala sila sa nakikita ng kanilang mga mata. Hinahanap ka ng tiyuhin mo. Sige, kunan mo. Wang Dui, sabihin mo ang isang bagay sa kamera. Ako ang naghukay ng damong ito, totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Ano ang sinasabi nila? Sabi nila ang cute mo. Ha ha ha. Atian Maomi. Atian Maomi, doble ng ibinenta ko kay Old Ma. Karapat dapat ka dyan. Patawad sa mga nasabi ko noon. Ayos lang. At ang alak na utang ko sa iyo. Ngayong gabi. Ha? Ito ang aming damuhan sa kabundukan. Mahigit 5,000 metro ang taas. Kalahati ng oxygen sa kapatagan. Ang bawat cordyceps ay hinuhukay. Sa ganitong lugar, pala-pala. Sabi ng punong na yon, lumipad ang drone mo sa banal na bundok ngayon. Galit ang Diyos ng bundok. Hindi ko alam na banal na bundok iyon. Gusto ko lang kumuha ng magagandang tanawin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkakamali mo? Sinabi ng punong na yon na kailangan mong umalis sa nayon bukas. At hindi na makakabalik kailanman. Naiintindihan ko. Atian Maomi. Atian Maomi. Huwag kang umalis. Akala ko, sa wakas, may natutunan na ako. Pero nagkamali pa rin ako. Ang mga guhit ng kahoy sa kisame ay parang mapa. Magdamag akong naglakbay sa mapang ito. Hindi ka pwedeng umalis. Atian Maomi. Atian Maomi. Sinabi ng punong na yon na umalis na ako. Atian Maomi. Atian Maomi, sinabi ng punong na yon na umalis na ako. Sinabi ng punong na yon na umalis na ako. Kinausap ko na ang punong na yon. Sinabi niya na maliban kung susundin mo ang kaugalian ng Tibet at humingi ng tawad sa Diyos ng bundok. Paano ako hihingi ng tawad? Imbitahin ang mga lama na magtayo ng altar sa nayon. Sa lunda, magdasal ka. Dapat kang yumukod sa Diyos ng bundok sa harap ng buong nayon. Gagawin ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Kung yumukod ka, ibig sabihin kinikilala mo na ang Diyos ng bundok ang may-ari ng bundok na ito, hindi tao. Kailangan mong sundin ang lahat ng patakaran sa bundok. Walang pwedeng labagin. Dapat ay nagbabantay ako. Bakit ang dali mong pumayag? Dahil mas malaki ang utang ko sa bundok na ito. Kaysa sa pera. Atian Maomi. Ikalat sa kalangitan.
Kung mas mataas, mas mabuti. Lumuhod ng 3 beses sa kalsada. Patawad, hindi ko alam ang mga patakaran. Hindi na maulit. Sabi ng pinuno, pinatawad ka na ng Diyos ng bundok. Maaari kang manatili. Oh, at yung Mao. At yan Mao. Alam mo ba kung bakit kita pinayagang manatili? Dahil yumukod ako. Ang hana ng loko sa akin ng Cordyceps 10 taon na ang nakalipas. Yumukod siya. Nagsaboy ng lungta. At sumumpa sa harap ng aking ama. Tapos, kinagabihan, tumakas siya. Hindi ka tumakas. Kaya hindi ikaw siya. Inumin mo iyan. Mula ngayon, tatawagin mo akong ama. Ama. Kumusta kayo? Ako si Zaxi. Kahapon, nagkamali ako. Pinalipad ko ang drone sa ibabaw ng banal na bundok. Hindi ako bumalik ngayon dahil matalino ako. At yan maumi, kundi dahil binigyan ako ng Diyos ng bundok ng pangalawang pagkakataon. At yan mao mula ngayon. Mula ngayon at yan mao. Hindi ko nakukunan ang banal na bundok sa aking live stream. Ang lupa na lang ang kukunan ko. Ang Cordyceps na lang. Ang kamay lang ng mga naghukay ng damo. Ito ang aking pangako. 312, 312. Ang bundok na may yelo ay laging naroon. Tahimik na nakatingin sa akin. Ngayong gabi, aakyat ka sa bundok. Aakyat sa bundok, malapit ng dumilim. Hindi ito biro. Ang pagbabantay sa bundok tuwing Cordyceps season ay isang tradisyon ng aming mga mangangahoy. Kailangan may nagbabantay sa bundok ng damo gabi-gabi. Ang pagpigil sa sunog at pagprotekta sa damuhan ang makakapagpanatili sa aming Cordyceps sa susunod na taon. Dati, ang mga taga-baryo ang nagbabantay ng salitan. Ngayon, turno ng pamilya namin. At yan maomi. At yan maomi kailangan pumunta sa gabi. Kailangan pumunta sa gabi. Magsiga at magbantay hanggang umaga. Hindi pwedeng umalis sa pwesto. Ako lang mag-isa. Sasama si Wang Dui sa iyo. Magpapalitan kayo sa pagbabantay. Sasama rin ako. Hindi pa magaling ang paa mo. Dito ka na lang sa bahay. Natatakot ka ba? Ano ang ikakatakot? Oso. May oso sa bundok na ito. Mayroon. Nakasing laki ng brown bear. Noong nakaraang taon, sa kabilang baryo, may isang oso na pumasok sa tolda. At kinamot ang mukha ng isang pastol. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil kailangan mong magbantay. Ako ang magbabantay sa unang bahagi ng gabi. Ikaw ang magbabantay sa ikalawang hati ng gabi. Kung natatakot ka, kaya kong magbantay mag-isa buong gabi. Hindi ako natatakot. Minsan nakakainis ka. Wala kang kinatatakutan. Lahat gagawin mo. Para tuloy kaming mga lokal ay napakaduwag. Hindi ako takot. At yan maomi. At yan maomi ang kinatatakutan ko ay iba sa inyo. Ang kinatatakutan ko ay iba sa inyo. At yan maomi. Ano ang kinatatakutan mo? Kinatatakutan kong hindi na ako maalala ng aking anak. Kung sakaling makakita kayo ng oso, ay play nyo ito. At yan maomi. Bakit? Oso. Hindi ka tumakbo. Hindi ka tumakbo. Hindi ko siya kayang takbuhan. Zaxi, hindi ka talaga takot mamatay. Takot na takot ako. Pero hinihintay pa ako ng anak ko.
Ilang taon na ang anak mo? 5 taong gulang. Ano ang pangalan niya? Daudo. Ito ang anak ko, 4 taong gulang. Namatay ang nanay niya noong nakaraang taon. Pumunta siya sa Chengdu para magtrabaho. Isang beses lang siya umuuwi sa isang taon. Ang cute niya. Kaya naiintindihan kita. Naghuhukay ka ng cordyceps para sa anak mo. Naghuhukay ako ng cordyceps para sa anak ko. Pareho lang tayo. At Chien Maomi, mula ngayon, ang problema mo ay problema ko na rin. Daudo. Nakakita si tatay ng oso ngayon. Hindi tumakbo si tatay. Dahil ipinangako ni tatay sa iyo. Nababalik siya ng buhay para makita ka. Mahigit 1 linggo nang ginagawa ang live stream. Umabot na sa mahigit 730,000 ang followers ng account. Ang mga order ay stable sa humigit kumulang 100 bawat araw. Ang average na benta ay 50,000, 60,000. Paano ba talaga ang kooperatiba mo? Kukunin lang ang lahat ng cordyceps sa buong nayon. Standardized ang kalidad. Standardized ang packaging. Standardized ang pagbebenta. Ang kita ay ibabatay sa ibinigay ng bawat isa. Dami at kalidad ng cordyceps. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan ng bawat pamilya na maghanap ng sarili nilang mamimili. At hindi na rin pipilitin ng mga mamimili. Papayag ba ang mga taga-nayon? Pumayag na si Wang Dui. Pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Umpisahan ko muna ito kasama ang ilang tao. Kapag nakita na ang resulta, susunod na rin ang iba. At Chien Maomi. At cheating. Tiyan mo. Ako to. Nasa Tibet ka. Nakita kita sa live stream. Libu-libong tao ang nanonood sa live stream mo. Nakita rin ni Daudo. Itinuro niya ang screen at sinabing, Mama. Si Papa ay naghukay ng damo. Nakilala ka niya. Tiyan mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang laki ng ipinayat mo. Ayos lang. Miss na miss ka ni Daudo. Bago siya matulog gabi-gabi, pinapanood niya ang replay ng live stream mo. Sabi niya, malamig daw si tatay sa Snow Mountain. Gusto niya akong padalhan ka ng scarf. Sabihin mo sa kanya. Hindi nilalamig si tatay. May apoy si tatay. Umiyak ka. Hindi. Hindi mo ako maluloko. Ang ex-wife mo. At Chien Maomi. At Tian Maomi gusto kanyang pabalikin. At Chien Maomi. At Chien Maomi hindi, sinabi lang niya na nami-miss ako ni Daudo. Hindi, sinabi lang niya na nami-miss ako ni Daudo. Hindi, sinabi lang niya na nami-miss ako ni Daudo. Babalik ka ba? Hindi ko alam. Matatapos na ang panahon ng cordyceps sa loob ng 5 araw. Alam ko. Ano ang pangalan ng anak mo? Daudo. Ano ang buong pangalan niya? Chenro Oxy, ang Ru ay parang kung. Ang Xi ay parang ilog. Maganda. Ang nanay niya ang nagpangalan. Ang ipinangalan ko ay Tian Chaodi. Pinagalitan ako ng 3 araw. Anong klaseng tao ang nanay niya? Mabuting tao. Ako ang masama. Bakit ka masama? Wala akong natupad sa mga ipinangako ko sa kanya. Sabi ko yayaman ako. Pero may utang akong 71 milyon. Sabi ko sasamahan ko siyang maglakbay. Pero nag-o-overtime ako kahit weekend.